Christ. Coincidence? Actually, sinabi po sa akin ni Kuya Jerome kahapon, Pastor, sakto ah. Independence Day. Actually, hindi ko po naisip yung Independence Day. Pero, hindi po ako naniniwala na aksidente po yung nagtama yung preaching ngayon and yung Independence Day. Kasi marami po sa atin, ang Kristiyano na po tayo, pero pakiramdam po natin, nakakadena pa rin tayo. Nakakadena pa rin tayo sa mga bad habits, nakakadena pa din tayo sa kasalanan na hindi natin matanggal, hindi natin mahubad-hubad, nakakadena pa din tayo sa nakalipas na tayo, na pinatawad na ng Diyos, pero hindi pa rin natin maiwanan. Ano po? So, naniniwala po ako na Independence Day, hopefully ito din po yung Independence Day natin from yung sin na paulit-ulit natin nagagawa, yung mga past mistakes na hindi natin mapatawad yung atin pong mga sarili. Okay ba? Sige po. So, again, freedom in Christ, pag-uusapan po natin, is about freedom. And bago po natin puntahan ito pong freedom in Christ, tingnan po muna natin yung iba't ibang klase ng example ng freedom. So, alam po natin sa US, meron pong mga slaves before. Tama? So, meron pong American slavery. And American slavery was abolished in 1863. So, matagal na po yun. Malamang tayong lahat po, hindi pa po tayo nag-e-exist nung time na to, no? And ito po ay dineclare ni President Abraham Lincoln. Pero syempre, good news po yan tama? Freedom. Lumaya na yung mga alipin. Pero syempre, bago po nagkaroon ng paglaya, nagkaroon po muna ng gyera. No? Yan po yung tinatawag na American Civil War. So nagkaroon muna ng paglalaban. Yung paglalaban na ito ay sa pamamagitan o sa gitna, yung mga nasa conflict is yung Union, yung Northern States, and yung Confederacy, which are the Southern Slave-holding States. So ito pong American Slavery or American Civil War, nag-span po siya from 1861 to 1865. 4 years, no? 4 long years ng gera para lang po ma-free yung mga alipin. So ano pong itinuturo sa atin ng history? Freedom can be achieved by fighting. Tama po? Yun po yung pinapakita sa atin. For 4 years, nakipaglaban. Naglaban itong dalawang grupong ito to set free yung slaves. Next. Siyempre, sa Pilipinas, noong pong June 12, 1898, tayo po ay nakalaya sa mga Spaniards. Tama po? Mahabang panahon na tayo po ay naalipin. Mahabang panahon na tayo po ay under ng Spain. But nung dumating ang June 12, 1898, tayo po ay nakalaya. At pagkatapos po noon, marami po pong nangyari, tayo naman po ay sinakop din ng Japan. And yung mga lolo't lola po natin, marami pong mga kwento ng masalimuot na experience from the Japanese people. No, but nung July 4, 1946, nakalaya po tayo from the Japanese colonization. No? Ang pinapakita po sa atin ito, history is telling us that in order for us to be free, we need to fight. Kailangan po nating lumaban. Tama po? Pero paano kung sabihin ko po sa inyo na ang totoong paglaya o ang real freedom can be achieved by surrender? Maniniwala po ba kayo? Parang ang laking irony po, no? Pastor, gusto po namin lumaya, tapos susuko po kami. Di ba yung mga sumusuko, di ba sa mga pulis po, pagka yung mga, yung nung panahon po ng tokhang, yung mga adik, nung sumuko po sila, kinulong po sila. Ibig sabihin, wala po silang freedom. So, paano sinasabi ko ngayon na ang real freedom
can be achieved by surrendering. Parang ang hirap pong i-grasp. But let me pray for us. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. And we just want to bless your name and glorify you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, itinataas ko po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Hayaan mo po, nabuksan mo po ito. At marinig po namin ng maliwanag sa umaga pong ito, yung nais mong ituro sa amin. Nawa po, Lord, ikaw po yung magbuhos ng pag-intindi, ng wisdom, ng knowledge sa bawat isa. Nawa po maging totoo po ito sa amin. Lord, I pray na maranasan po namin sa umagang ito ang kapangyarihan mo, ang katapatan mo, ang kabanalan mo, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Lord, let us experience you today. And Lord, ganoon din po sa akin, sa inyong lingkod. Itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw lamang po ang makita at ikaw lamang po ang marinig. Nawa po makapag-focus po kami sa ituturo mo sa amin sa umagang ito. Salamat po in Jesus' name. Amen. So ang ating pong text actually ay makikita po natin sa Mark chapter 5. So kung may Bible po kayo, pakibuksan niyo po yung inyong Bible. Mark chapter 5. Ayan. Verses 1 hanggang 20. So bago ko po yan isahan, no? Gusto ko pong basahin muna yung part nitong ating text. Sabi po dito, Mark chapter 5 verses 1 to 20. They came to the other side of the sea, to the country of Gerasenes, and when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been bound with shackles and chains. But he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. Sa storya po na ating binasa, o kung babasahin po natin yung 1 to 20, it starts with this. No? It starts with Jesus arriving sa Gerasenes. So nakasulat nga po, di ba? Dumating ang Panginoong Jesus sa Gerasenes. And then what happened next? The next thing that happened, immediately, pagtapak ni Jesus, pag-alis niya sa barko, bangka, at itinapak niya yung paa niya, immediately, when the Lord steps out of the boat, a man who has an unclean spirit comes out of the tombs and meets him. Ibig sabihin, paglabas si Jesus, may isang mama na galing ng sementeryo ang tumakbo palapit kay Jesus. And then after pong mangyari noon, pinakita sa atin ng author, binigyan ng background, ito pong taong ito. Remember that this man is possessed by evil spirits or unclean spirits. Okay po? Next. Sabi dyan, and when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Next. Ito po yung background nung story ng tao. Kasi syempre, habang binabasa po natin ito, habang pinag-aaralan po natin ito, merong isang tao di ba, na mama na tumakbo palapit kay Jesus. So yung author, binigyan niya ng konting background para makilala natin sino itong taong ito. Number one, ipinakita po sa atin that this man lived a secluded life. Mag-isa siya. Malayo siya sa kanyang pamilya, malayo siya sa ibang tao. Sabi diyan,
He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Gusto ko pong maintindihan natin na nung panahon po nila, hindi po malapit, hindi po accessible ang sementeryo, ang tombs. And ang tombs po, ang mga patay, ay sa Jewish tradition, unclean. Ibig sabihin, hindi po sila lalapit. Tama? Kaya po malayo ang tombs. So kaya pinapatunayan po sa atin na itong taong ito na punong-puno ng evil spirit was living a secluded life. Now, para po tayong ganito minsan. Pag meron po tayong kasalanan, and na-realize po natin na nagkamali po tayo, ano pong ginagawa natin? Di ba lumalayo po tayo sa Panginoon? Lord, hindi po ako karapat-dapat. Lalayo po ako. Pansinin niyo po, kapag nagpa-practice kayo ng kasalanan, pati yung relationship inside the family gets torn apart. Bakit? Kasi you are feeling ashamed. And yung kasalanan na yon ang kumokontrol sa buhay mo. Kaya pansinin niyo po, yung mga tao na nagko-continue sa kasalanan, mainitin ang ulo, di ba? Mabilis magalit. Diba? Alam niyo, hindi kontrolado. Bakit po? Kasi hindi Holy Spirit ang kumokontrol sa buhay niya. And parang ganun din po yan. Di ba? Siya, malayo siya. Inilayo siya. Maaari, hindi po natin alam eh. Hindi po binigay yung istorya kung inilayo po ba siya ng mga tao. But we can only assume na inilayo po siya ng mga village chief. No, ipinunta po siya doon sa tombs. Number 2, na makikita po natin is he cannot be bound by anyone. Ibig sabihin, itong taong ito, hindi na po mapigilan. Sobrang lakas niya. Tingnan po natin. For he had often been bound, tinali, ginapos, with shackles and chains. Hindi lang po basta-bastang rope ang pinantali sa kanya. Ang pinantali po sa kanya, kadena na po yung pinantali sa kanya. Pero ano pong sabi dito? But he wrenched the chains apart and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Wala na pong kayang pumigil sa kanya. Ultimo bakal, dinudurog lang po niya. Ganun po katindi. And sometimes, and most of the time, when we continue sa buhay ng pagkakasala, hindi na rin po natin mapigilan ang ating mga sarili. Tama po. No, yung mga demonyo sa puso po natin, it may not be a real demon. No, but di ba may kasabihan po tayo sa English na you're battling your own demons? Ito po yun, yung mga kasalanan, yung flesh na lagi natin pinagbibigyan. Di ba? Na isang shot lang naman okay lang yan, hindi yan hindi magbabago yung mo dyan. Isang stick lang yan, okay lang yan. Tama po? Tumingin ka lang naman. Chat lang naman wala namang nangyaring between you, hindi ka nagtataksil sa asawa mo. Sin will always look good. And righteousness will look weird and cringy. Kaya pansinin niyo po, pagka nagba-Bible study ka o nagtuturo ka ng gospel sa mga kakilala mo na hindi Kristiyano, corny mo naman, puro Jesus, Jesus ka na lang, praise. Di ba, asarin pa tayo, alive, alive, alive. Ganun po. Kasi, nabasa ko nga po, sabi, simple lang daw po ang strategy ni Satan. Gawing normal ang kasalanan at gawing weird yung katotohanan. No, kaya sa ngayon, makikita po natin sa mundo natin, weird na maging totoo. Offending na kapag nagsabi ka ng totoo. Pero, yung kasalanan, ganda na. Diba? Dati, pambababae. Ngayon, recreational lang or open relationship ang tawag nila. Swinger. Swinging. Nagpapakit. No, iba na po yung ginagawa ng mundong ito. And if we continue with the world and continue to sin, ganito po ang mangyayari sa atin. Hindi na po tayo mapigilan. Wala na pong makagapos sa atin.
Bakit, pastor? Sabi nila, i-confess ko daw yung sin ko. Pero ba't parang hindi naman nawawala? Kasi tayo mismo, we choose to go there. Pag nagda-drive ka, nakita mo, malalim yung lubak, ano pong gagawin niyo? Dadaanan niyo po ba? Iiwasan niyo po, di ba? Hanggat maaaring maiwasan niyo, iiwasan niyo. Kung hindi niyo maiwasan, ano pong gagawin ninyo? Babagalan niyo. Parang konti lang yung impact. Pero bakit pagkasalanan, hindi po natin iniiwasan? Parang sayang-saya pa po tayo. Akin na yan! Tama po. Minsan alam na natin, maliwanag na sa atin, nakasalanan na siya. But we still continue to do it anyway. That is why we become unstoppable. Hindi na po natin mapigilan yung desire ng flesh. Just like the man who is filled with evil spirits, hindi na po siya may kadena, hindi na po siya mapigilan ng kanyang mga kasama sa city. Kaya ang end up, nabuhay po siya ng secluded life. Minsan may mga tao nag-aabot ng tulong sa atin. Kaya lang, yung mga tao, dahil nakikita po na walang pangyayari, walang nagbabago, hindi gumagalaw, we end up alone. We end up secluded. Kasi, you don't listen. Tama po? Hindi ka na mapigilan. And number 3, though pinag-uusapan po natin ay evil spirits, we should always remember and think that this man is still human. May humanity pa po sa loob ng tao. Isang insight nung pinag-aaralan po namin ito, sabi, Pastor, alam mo, pinabasa ko to, akala ko dati evil spirits lang to eh. Yun pala, nung pinag-aaralan natin, nakita natin, sabi dito, night and day among the tombs and on the mountains, he was always, ano po sabi? Crying out and cutting himself with stones. Ipinapakita po dito sa atin that he is trying to cope up with the things na nangyayari po sa kanya. Sinusugatan niya yung sarili niya, umiiyak siya. Bakit? Babalikan po natin yung point number 2 and point number 1. Imagine yourself living alone and wala nang gustong tulong sa'yo and sa tingin mo, wala nang makakagamot sa sitwasyon mo. Hindi po ba ganito rin ang mararamdaman natin? Iiyak din tayo. Di ba? Tama po? Tama po ba? Hello? May kausap po ba ako? Tama po, di ba? When life becomes hopeless, yung puso po natin nadudurog, naiiyak po tayo. And sometimes we think the unthinkable. Harm ourselves. But, reading this, ipinapakita po sa atin that there was still humanity inside the man. Meron pong tao. And si Jesus, napunta daw po sa lupa para iligtas ang may sakit. And this person is a prime example of sick person. Tama po. Ibig sabihin, may pakialam po si Jesus. So, nung binigay yung background, ano po yung sumunod na nangyari? In verse 6, makikita po natin, naputol po tayo, tama? Sabi sa verse 2, si Jesus daw, ay yung tao daw po, immediately, nung dumating si Jesus, yung tao tumakbo, palapit kay Jesus. Sa verse 6, ipinaliwanag sa atin, paano ba yung picture nung pagtakbo, nung mama na to, paano sila nag-meet up ni Jesus? Sabi diyan, and when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him. Ibig sabihin, itong tao pong ito, nung nakita niya si Jesus, yung pinapaliwanag sa verse 2, na nag-meet up sila, hindi lang po siya biglang, oy Jesus. Hindi po ganun. Pinakita po sa atin dito na tumatakbo siya. Tumakbo siya palapit kay Jesus and lumuhod. No? Sabi, fell down. Maaaring lumuhod na ganyan, maaaring dumapa. Basta ang picture po sa atin, tumakbo siya palapit kay Jesus. Okay po? Maliwanag po? Sige, ituloy po natin.
And then, sabi diyan, and crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." Pagluhod niya at paglapit na kay Jesus, take note, ito po ay isang tao na meron pong bad spirit sa katawan. Tingnan niyo kung ano sabi niya. Sabi nung demonyo, "What have you do with me? What have you to do with me?" Anong pakay mo, Jesus? Ano pa sabi niya? Jesus na anak ng pinakamataas na Diyos. Ano pong pinapakita sa atin ito? Yung demonyo was able to see and know and acknowledge that Jesus is the Son of the Most High God. No, in-acknowledge niya yung kapangyarihan ni Jesus. Yung umpisa pa lang po na statement, pinapakita na sa atin na alam niya kung anong kayang gawin ni Jesus. Yung sumunod na statement, alam niya yung identity ni Jesus Christ. And yung last statement, siya po ay nakikiusap. Sabi niya, "Lord, or Jesus, I adjure you." Tingnan niyo, ginamit niya pa yung pangalan ni Yahweh. Sabi niya, "I adjure you by God." Diba? Talagang pinapakita sa atin dito na nanginginig po itong demonyo sa presensya po ng Panginoong Hesukristo. And ano pong sabi niya? Anong request niya? "Huwag mo akong pahirapan." Huwag mo akong pahirapan. And then, no, i-proceed po natin yung storya from verse 7 to verse 12. Ano pong nangyari dito? Mamaya po yan. So verse 7 to verse 12, ang nangyari po doon is, nung nag-usap po sila ni Jesus, nung nag-pray po siya kay Jesus, nagsabi siya na, "Wag mo akong pahirapan." Sabi ni Jesus sa kanya, "Anong pangalan mo?" Nasagot niya, "Legion ang pangalan ko. Kasi madami kami dito." No? Ibig sabihin, yung evil spirit na laman nung mama, hindi lang po isa. And you know, in our life, hindi naman po isa lang ang atin pong kasalanan. Tama? Yung mga binabalik-balikan nating kasalanan. Hindi lang, minsan madami po yan, multiple. Diba? Pagka depressed ka, hanap ka ng aliw, bubukas ka ng internet, diba? Sa internet, maraming kung ano-anong makikita mo. And you start to sin with your eyes. And then, may gagawin na yung kamay mo, nagkasala na rin yung kamay mo. So, kagaya niya, tayo din po, marami po tayong reservation sa Panginoon. Hindi po natin maibigay yung atin pong puso o yung ating buhay ng buong buo kay Jesus. So ngayon, medyo nagme-make sense na yung statement ko kanina. That real freedom can be achieved by surrender. Tama po. Medyo nagkaroon na po tayo ng ideya. Now, pagkatapos po nun, sinabi po ni Jesus sa kanya, "I want you to get out of that man." Gusto ko na umalis ka sa taong yan. Magkausap po yung diablo at saka po si Jesus. Sabi ng diablo, "Nakikita mo yung yung mga baboy? Yan doon? Pwede ba doon mo na lang kami papuntahin?" Ano pong sabi ni Jesus? Ano pong sabi ng Bible? Let me read it to you. Kasi napakaganda po nung sinabi dito eh. It shows us that Jesus is in control and Jesus has the authority over everything. Sabi dito, "Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside." Ibig sabihin, malapit sa kanila. "And they begged him." Nakiusap po sila, nagmakaawa po sila kay Jesus. "Send us to the pigs and let us enter them." And ang sabi po ng verse 13, "So he gave them permission." Pinermit ni Jesus na mangyari. Nakita po natin dito na nahirapan po si Jesus? Hindi po. Ang sabi dito, Jesus permitted them to transfer to the pigs. And kung babasahin pa po natin, dito natin makikita o magkakaroon tayo ng little picture, kasi sinabi kanina, Legion ang pangalan niya and marami sila, dito po tayo magkakaroon ng konting picture, maaaring sakto, maaaring kulang, pero ang importante po,
meron tayong figure sa isip natin kung gaano karami yung evil spirit. Sabi dito, and the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea. Ilan daw po? 2,000. Imagine may 2,000 demonyong nakatira doon sa isang tao. That is why he is suffering. Ganun din po tayo. When we try to live a double life, no? Christian paglinggo, Monday to Friday, hindi. Nagkakaroon po tayo ng kabigatan sa puso natin. Pinapatay po natin yung ating sarili. That is why we need to surrender to Jesus. No po? So, again, meron po tayong picture na ganun po karami yung bad spirits o yung evil spirits na nasa loob ng taong ito. Then, tingnan po natin what's next. Doon po sa ating pagbabasa, nakita po natin na inalis ng Panginoong Jesucristo yung evil spirits, sinend sa baboy. Ibig sabihin, yung isang tao na minsang punong-puno ng kasamaan ay ngayon malaya na. Pinalaya ni Kristo itong taong ito. The once possessed man was freed by the Lord Jesus Christ. Verse 15, ang sabi dito, and they came to Jesus and saw, ano po sabi? The demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed and in his mind. And they were afraid. Tingnan nyo lang po ito. Clothed and in his right mind. Ibig sabihin, malaya na siya. Pinalaya na siya ng Panginoon. Nakikita niyo po yung picture? So, ibig sabihin, meron palang isa pa tayong na-discover. Nung time na nag-meet na ni Jesus, wala pala siyang damit. Wala pala siyang suot. Maaaring hindi po talagang walang damit, but yung nakedness po kasi nung time nila, hindi po yung nakedness na naiisip po natin ngayon. Yung nakedness po sa kanila, maaaring wala pong robe, o maaaring meron naman, pero parang hindi po kagaya ng brief po natin ngayon, o yung underwear po natin ngayon. Iba po, basta iba po yun. But ang importante po dito, he was naked. And most of the time, ganun po yung nangyayari sa atin. Pag naked ka, anong nararamdaman mo? Ashamed. Tama? Kaya lang po, yung mga may asawa, ang kaya lang po nating hubad po tayo sa harap ng asawa po natin. Tama? Kasi yun po yung kino-cover ng, ng marriage. Nawawala ng shame sa harap ng mag-asawa. Nung magpapakasal po kami nung asawa ko, sabi po nung ninong namin, kasi siya po yung premarital counseling namin, sabi niya, pagka naging mag-asawa na kayo, babalik kayo na para kayong si Eva at Adan. Diba? O kikita kayo sa bahay, hindi kayo nahihiya. Ganun po ang power ng marriage. And ito po, pinapakita sa atin that this person was naked. So, ibig sabihin, he was feeling ashamed. So, maaaring, ito po, dinadagdag pa dun sa mga pinag-aralan po natin. He was suffering because he was feeling these things. So now, tingnan po natin, ano po ba ang matututunan natin sa istorya na binasa po natin? Ano po yung heart ng story na ito? Ano po yung lesson ng story na ito? We become totally free when we surrender to Jesus completely. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. We become totally free when we surrender to Jesus completely. Most of the time, when we become Christians, pinapalaya po tayo ng Panginoon, tama? But sometimes, hindi po lumalaya yung buong katawan po natin. May naiiwan. Tama po? Kasi work in progress tayo. So, ang sikreto daw po, para tayo ay tuluyang mapalaya, kailangan po natin buong-buong isuko yung ating buhay sa Panginoong Jesus. Nagigets po natin? Meron po kasing surrender na hindi po totoong surrender. Parang sa mga Mission Impossible na palabas. Diba? Kunyari, sumusuko.
Yung pala, pagpasok pala doon, bigla palang may baril pala sa bibig o kung saan man, tapos biglang lalaban pala. Ganon din po tayo sa buhay natin minsan. Lord, sinusuko ko na po yung buhay ko. Pero biglang dumating ang problema, dumating yung temptation. Hindi pala, mamaya na lang, bukas na lang, sa isang araw na lang, Lord. Tama? Yun po yung nangyayari. So for us to be totally free, free talaga as in completely free, we need to surrender completely. We cannot expect that we surrender half ng ating pong buhay and then ang result po nun ay complete freedom. Hindi po. If you want complete freedom, surrender completely. Maliwanag po. We need to surrender completely. Wala pong parte ng buhay natin ang hindi kontrolado ni Jesus. Ibibigay po natin lahat kay Jesus. So again, ang lesson na matututunan po natin, we become totally free when we surrender to Jesus completely. Okay po? Number 1, we need to come closer to God. Pansinin niyo po yung sinulat ko po dyan. Hindi po siya, you need to come close to Jesus. Ang sabi po dyan, we need to come closer to Jesus. Tama? Kasi nung tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, po tayo sa Kanya. Lumapit na po, nadugtong na po yung bridge. Jesus po yung tulay para ay makakonect ulit Diyos Ama. Tama po. Now, habang tayo po ay nabubuhay bilang Kristiyano, minsan napapabayaan po natin yung ating spiritual life. And kagaya po nung demonyo kanina o nung tao na sinaniba ng demonyo, ano pong unang-una niyang ginawa? Ano pong ginawa niya? Tumakbo, lumapit kay Jesus Christ. For us to experience total surrender or total freedom, unang step is we need to come closer to Jesus. Kailangan po nating mas lumapit pa sa Panginoon. And paano po tayo mas makakalapit sa Panginoon? Meditating God's Word and praying. Yung pagpe-pray po, hindi po yung pagpe-pray na baka sabihin nyo, nagpe-pray naman po ako araw-araw, Pastor, 3 times a day pa nga. Minsan, 5 times a day pa nga po 3 times a day kasi breakfast, lunch, dinner. Kaya lang may merienda, kaya 5. Merienda sa umaga, merienda sa hapon. Minsan, 6. Midnight, snack. Diba? Lord, thank you. Hindi po yun yung prayer na sinasabi. Ang sinasabi pong prayer is quality time with God. Sino po dito ang ayaw na binibigyan po sila ng quality time? Meron po ba? Wala po, di ba? Lahat tayo gusto natin ng quality time. And kahit na po hindi nyo love language ang quality time, we still enjoy yung quality time na binibigay sa atin ng mga taong nakapaligid po sa atin. Tama po? So for us to be deeper sa atin pong relationship sa Panginoon, to be closer to Jesus, we need to spend quality time. If you're not spending quality time sa Panginoon, then alam na po natin ang sagot kung bakit tayo patuloy pa rin sa pagkakasala. Alam na natin ang sagot kung bakit tayo hindi po yung ating mga dinadaanan. So again, ano pong kailangan natin gawin? We come close to Jesus. Sabi ko nga po kahapon, 6 years ka ng Kristiyano, dapat meron ka ng iba't ibang spiritual discipline. Tama? Hindi ka na lang read your Bible, pray every day. Kailangan meron ka ng fasting, di ba? Dapat tinatry din po natin yan, yung pagpa-fasting. Kasi fasting is really an amazing thing to do. So, kasi ginigive up po natin yung mga bagay na sa tingin po natin, priority natin, and we give time sa Panginoon. Quality time sa Panginoon is not just, ano pong ibig sabihin nun? Pastor, nag-pray naman ako 1 hour 1 hour, pero kalahati nun, nakatulog ka, pagising mo, amen. Hindi po siya totoo sa ibang tao, pero yung iba po, nagpe-pray po tayo, pag pagod na. Yung quality time, ibig sabihin, kumukuha ka sa oras mo kung saan dapat meron kang ibang gagawin. Na parang,
Quality siya. Talagang, Lord, iseset ko tong time na to para sa iyo to. Hindi, kung kailan mo maisip, tsaka ka magpe-pray. Hindi po ganun ang quality time. Ang quality time po, iseset mo. Di ba, sa mga may asawa po dito, yung quality time sa asawa po natin, nag-book ako ng hotel. Di ba, ito yung date, yan, ganyan. Magde-date tayo. Yun po ang quality time. Now, kung hindi po natin sineset yung oras para sa Panginoon, it's not quality time. Kunyari, random lang po natin naiisip, no? Kunyari, matutulog. Ay, hindi pa ako nagpe-pray. Pray muna ako. Po. Maliwanag po. Okay. Number 2, na kailangan po natin gawin. So again, we become totally free when we surrender to Jesus completely. Po. Yung pagbabasa ng Bible and pagme-meditate, ng quality sa Panginoon is a sign of complete surrender. Kasi isinusuko po natin yung ating sarili sa pinapagawa ng Panginoon. Number 2, we need to surrender to Jesus. Itaas nyo na po yung white flag. Panginoon, suko na po ako, ayoko na po. Ikaw na po talaga, sa'yo na po lahat ng ito. And sabi kagaya nga po ng sinasabi ko kanina, sometimes surrender is not real. Sinasabi lang po natin na sumuko na tayo, pero ang totoo, hindi pa po tayo sumusuko. Isang example, ako mismo. Nung time na nasa mundo pa po ako, nasa mundo pa rin naman ako, hindi po ako multo no, na nagpe-preach dito. Ang ibig ko pong sabihin ay yung buhay ko po ay makasalanan pa. Ako po kasi ay nakakaubos ng 60 sticks ng sigarilyo per day dati. So, sasabihin ko sa mga tropa ko, para kay girl, titigil na ako magyosi. Sabi, 3 oras lang, sigurado magsisigarilyo ka na ulit. 3 araw lang, sigurado titigil ka na ulit. Totoo nga, pag naamoy ko yung usok, alam niyo po yung pag nakakita kayo yung mangga, lahat po ba kayo naglalaway pagka nakakita pong mangga? Ganun po ako pag nakakita ng Marlboro. Dati, talagang naglalaway po ako. Ganun po kasarap ang bisyo para sa akin. Pero one time, dinurog po ako ng Panginoon. And it was the time that I lifted up the white flag. And sabi ko, Panginoon, ayoko na. Suko na po ako. Ayoko na po. So sa pagsuko ko pong yon, iniwan ko po yung buhay ng bisyo. Pero ibig sabihin ba noon, nakalaya ako agad? Hindi po. It was a journey. And up until now, lumalaban po ako, and I'm still giving my all para makalaya po sa mga bisyong ito. Itong surrender, kailangan po kasi siya maging totoo. And when we achieve the real surrender, meron pong 2 bagay na matututunan po tayo. Sige, next. True surrender means we can cry out to Jesus. So kagaya po nung tao na sinanip ng demonyo, ano pong ginawa niya? Tumakbo siya palapit kay Jesus at lumuhod. And kneeling down is a sign of surrender. Ipinapakita niya na Jesus, I surrender. Isinusuko ko yung sarili ko sa iyong harapan. Take note, ang unang step, come closer. Pangalawang step, surrender. And yung real surrender or true surrender means we can cry out to Jesus. Naiiyak po natin sa Panginoon yung atin pong mga problema. Ibig sabihin nun, wala po tayong ibang nasasandalan. If we really surrender to Jesus, wala po tayong ibang inaasahan kung hindi si Jesus lang. Dinideclare natin na, Lord, it is only you who can help me. Kagaya po nung tao na yon, wala na po, di ba sabi? Walang makatulong sa kanya, walang makagapos sa kanya. But this time, he saw Jesus and he knew that Jesus can help him. So tayo din po, true surrender means, ibig sabihin, when we surrender to Jesus lahat, yung ating pong mga problema, ating pinagdadaanan, na ibibigay po natin sa Panginoon. That is true surrender. Kasi minsan, ayaw po nating ibigay sa Panginoon eh.
Kasi ayaw po natin yung plano ng natin. May sarili po tayong plano. Sinabi ng Panginoon, anak, ito ang gamot para sa iyong sakit. Lord, I need a second opinion. Ano second opinion mo? Horoscope? Baka may tumitingin pa po sa horoscope. Baka paglalabas po kayo, titingnan nyo pa kung anong lucky color po ninyo. Lucky number, di ba? Hindi po. Real surrender means si Jesus lang po ang alam natin na makakatulong po sa atin. Pangalawa, true surrender leads to acknowledging Jesus. Yun daw pong totoong pagsuko, ibig sabihin daw po nun, ina-acknowledge natin si Jesus sa atin pong buhay. Ina-acknowledge po na ano? Ina-acknowledge na si Jesus lang ang kayang tumulong sa iyo. Ina-acknowledge na si Jesus ang Diyos. Na si Jesus ang Diyos over your family, your finances, sa iyong buhay. Yun po yung ibig sabihin. Naalala niyo po? Nagpatimpa yung demonyo. Ano po sabi niya? Jesus, bakit ka na parito? Anak ng pinakamataas na Diyos. He acknowledged Jesus. And sa buhay po natin, if we want to surrender our lives, we need to remember that true surrender, dadalhin po tayo niyan sa pag-acknowledge kay Jesus. Ibig sabihin, wala pong ibang tao, wala pong ibang kapangyarihan ang makakatulong sa iyo kung hindi si Jesus. Yun po ang tunay na pagsuko. Alam mo sa sarili mo na walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kung hindi si Jesus. And number 3, kung itutuloy po natin yung kwento, makikita po natin na ito pong tao, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo, itong taong pinagaling ng Panginoon wanted to join Him. Gusto pong sumama kay Kristo. Gusto po niyang pumunta kung nasaan po si Kristo. Pero tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa kanya. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. Ano pong sabi? And he did not permit him, but said to him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." And ano po sabi? And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. Let's say, pinalaya tayo ng Panginoon. Ang question ngayon, anong ginagawa natin sa kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa atin? Yes, we are free. We have free will to do yung ating pangarap, mag-enjoy sa buhay. Pero, yun lang po ba ang pagkatawag ng Diyos sa buhay po natin? Hindi po ba meron pang mas malalim na ipinapagawa ang Diyos sa atin? And dito sa kwentong ito, kita po natin that our freedom should lead us to sharing Jesus to others. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay ninyo? Kung mabuti po ang Diyos sa buhay po ninyo, kwento po natin si Jesus sa ibang tao. Kung tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa sakit, sa kamdaman, hirap, ang buhay, no? Lumalaban pa rin po tayo ngayon. Pero iba po yung saya ng meron pong Jesus sa buhay po natin. Hindi po tayo lahat dito pare-pareho ng pinagdadaanan. Pero isa po ang tunay. And yun po ang pag-ibig ni Kristo. Yung pag-ibig ni Kristo na nagpapalaya sa atin. So again, ang question, ano pong gagawin natin sa kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoon? Ano pong ginawa sa Kanya? Gusto niya sumama, tama? Pero ano pong sabi ng Panginoon sa Kanya? Hindi. Umuwi ka, ikwento mo sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay mo.
Ibig sabihin, even in His freedom, nakasurrender po sa Panginoon. Ha? Pinalaya na po siya ng Diyos, tama? Pwede niya nang gawin kahit anong gusto niyang gawin, tama po ba? Pero ano pong pinili niyang gawin? I-surrender yung buhay niya sa Panginoon. Hindi siya nakipagtalo kay Jesus, tama? Ano pong ginawa niya? Sumunod po siya kay Jesus, umuwi po siya. And sabi, even in the Decapolis, nagsalita po yung tao. And lahat ng makarinig sa ito pong taong ito, shinare ang gospel sa ibang tao. Shinare yung good news sa ibang tao. The choice is yours. Ano pong gagawin natin sa freedom? Pero siyempre, bago po tayo magkaroon ng freedom, yung totoong freedom, for us to be totally free, we need to surrender completely. Ang challenge po sa atin, surrender your life to Jesus completely today. Ngayon pong araw na ito. Kung hindi nyo pa po na isusuko yung every part of your life, this is the time. Mamaya magpa-pray po tayo together. And this is the time for us to give up our lives sa Panginoon. Ibig sabihin po pa nung pag-give up, Panginoon, Pastor, hindi na po kami magtatrabaho, hindi na po kami mangangarap, hindi po. Ang ibig sabihin po nun sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano pong ibig sabihin nun? If you are totally free, if you completely surrender your life to Jesus, sabi po dito, you will seek first the kingdom of God. Take note yung salitang first. Ibig sabihin, in every aspect ng buhay po natin, we will seek God first. If you surrendered yung buong buhay mo, let's say, family. Ang hirap po kasi, binibigyan po natin ng malaking divide yung ministry and yung family. Tama? Pero nalilimutan po natin that family is our first ministry. Tama po? So kung family first ministry natin, and ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God, ibig pong sabihin, bilang tatay, paano ko masisik yung kingdom ng Diyos? Paano ko maipapamalas yung righteousness sa aking pamilya? Paano po? Mga tatay, unang-una, mahalin po natin ang ating mga asawa. Faithfully. Ibig sabihin, one woman, man. Tama po? Yun po yung best picture na maipapakita po natin that we are seeking God's kingdom first. His righteousness. Pagdating sa trabaho, okay, ibang aspeto na naman ng buhay natin. Isinurrender natin kay Jesus yung trabaho. Ibig sabihin sa trabaho, ibibigay mo yung best mo para makita ng mga tao, kaya pala siya ganyan kasi may Kristo siya sa puso na. To be a good example sa ibang tao. Bakit po? Si Jesus po ba hindi niya binigay yung best niya sa pinagawa sa kanya ng Panginoon? Binigay po niya. Kaya nga po tayo ligtas lahat ngayon eh. Dahil po binigay ni Jesus yung best niya. Isa pang aspeto ng buhay, ministry. Pagdating po natin sa ministry, ministry is an outflow of our worship sa Panginoon. Ministry, hindi po ito yung time to worship. Dapat bilang mga Kristiyano, kahit wala po tayo sa ministry, we worship God. Kasi worshiping means anything na meron ka, anything na ginagawa mo, ibinibigay mo yung glory sa Panginoon. Kaya nga, seek first the kingdom of God. So, ibig sabihin, pag tungtong mo sa ministry mo, hindi pwedeng putyo-putyo ibigay mo sa Panginoon. Tama po? Let's say, music team. Hindi pwedeng, kaya nga may mga videos sa Facebook, rehearsal, practice. Magkaiba po 'yun. Hindi po 'yun iisa. Ang practice ginagawa sa bahay. Ibig sabihin, nag-aaral ka ng kanta bago ka pumunta dito.
Hindi yung kung kailan kayo magre-rehearsal, anong ang chords, anong ang chords, deng, 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 deng. Hindi ko maano eh. Hindi po ganun. If we surrender that part of our life to Jesus, everything gawin po natin should be the best. Hello? Ito pong ministry, hindi po. Porket magaling ka magsalita, hindi ka na magpe-prepare, hindi po. Porket nakapag-aral ka, hindi ka na magpe-prepare, hindi po. We always go back na ginagawa po natin ito para sa Panginoon. In doing that, you are seeking God's kingdom first and His righteousness. In everything that we do it heartily for the glory of God. Pamilya, magaling ka bang tatay, magaling ka bang nanay? Maaring hindi. Pero this time, ngayong alam mo na, it's time to change things. Hindi naman po ina-expect sa atin na magaling na po tayo agad. Alam po ng Diyos. Kung babasahin po yung story ng Panginoong Jesucristo, actually yung Mark, kung umpisahan nyo po dyan, may mga makikita po kayo. Di ba? Nung time na pinakain ni Jesus yung 5,000, sabi niya, ayoko silang pauwiin kasi alam ko malayo yung panggagalingan nila. Gutom na sila. Ang tagal na nila ng tama ko. Gusto ko muna silang pakainin. Ano pong pinapakita sa atin? May pakialam po si Jesus sa atin. May pakialam po ang Panginoon sa bawat hinanakit na meron po tayo. Ano lang pong hinihingi ng Panginoon? Surrender your life to Jesus. Ibigay po natin ng buo. Kasi yung pag-ibig ni Jesus, binigay niya po sa atin, inialay niya ng buong buo, walang reservation or whatsoever. Ang ine-expect lang Jesus return is for us to surrender everything in our life. So from this day forward, if you want to surrender your life to Jesus, kung gusto mong isuko yung buhay mo, kailangan mong talikuran yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Kailangan mong alisin yung mga lifestyle na hindi nakakalugod sa Panginoon. May it be bisyo, chismis, paninira ng ibang tao, o kung anumang lifestyle, isuko natin yan sa Panginoon. Ibigay po natin yan sa Panginoon. And only then, we can achieve complete freedom. Gusto niyo pong lumaya? Gusto niyo po bang lumaya? Di ba, pag papalayain po, marami pang susulatan. Pero dito, ang paglaya po natin sa ating mga pinagdadaanan, sa ating mga kasalanan, ay isuko ang ating buhay sa Panginoon. Let us all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. And this time, bago po umawit yung music team, nais ko po sana nakausapin po natin ang Diyos. Habang nakatayo po tayo dito, kausapin natin ang Panginoon at isuko po natin yung mga bagay na hindi pa po natin naisusuko. And I assure you, Jesus will accept you. Pinatawad na tayo ng Panginoon at patatawarin pa niya tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Sa oras pong ito, nais ko po sana ng bawat isa po sa atin ay kausapin ng Diyos at isuko po yung ating pong buong buhay sa Panginoon.
Yes, Lord. Alive, you speak a word and I'm running after your hope. Po, awitin natin. See your light, you bring my words to life. I'm coming after your love. I'm not shaken. I'm not shaking, I'm not letting go. And everything comes alive in my life as we lift you high. Let your freedom arise in our lives as we lift you up. Sing it out, sing it out. Freedom is here. Freedom, freedom is here. So take the limits off, no matter what the cost. I'm running after you, Lord. And I will run this race, see you face to face. So let your power overflow. And I'm not shaken. I'm not shaken. I'm not letting go. We will not let go of you, Jesus. Everything comes alive In my life as we lift you higher. Let your freedom arise in our lives As we lift you up. Sing it out, sing it out. Let's sing it. Freedom is here, Jesus. Your freedom Is here. Sing it again. is here. Oh, freedom Is here. I will not fear. I will not fear. I will not hide your love, oh Jesus. All of my life, I cannot deny your love. Oh, it's your love. I will not hide your love. Oh, Jesus. Your love. Your love. All of my life, I cannot deny your love. And everything comes alive In my life, as we lift you higher. Yes, Jesus. In our lives, as we lift you up. Sing it. And everything comes alive in my life as we lift you higher. Yes, Lord. Let your freedom arise in our lives as we lift you up. Sing it out, sing it out. Freedom is here. Let's sing Jesus is here. Freedom is here. Sing it again, Jesus. Jesus is here. Oh, Jesus, you are here. Oh, And everything comes alive my life. as we lift you Oh, we high. want to lift you high, Jesus. Let your freedom arise In my life. as we lift you high. Yes, Lord. We want to lift you high. And we know that your freedom is here, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa kalayaan na binigay mo po sa amin, Panginoon. Hindi po matawaran kahit anong bagay sa mundong ito. Yung bagay na ibinigay mo sa amin, yung buhay na walang hanggan, yung pagpapalaya mo po sa amin mula sa kasalanan, mula po sa impyerno, Panginoon. Salamat. Kami po yung dapat na pupunta doon, pero dahil sa pag-ibig mo, naranasan po namin ang kalayaan. Lord, hayaan mo na sa umaga pong ito,
Ibigay po namin yung lahat ng meron kami, yung mga bagay na itinatago-tago pa po namin doon sa mga malalayong lugar ng aming puso. Ilabas po namin lahat ng ito ngayon at isuko po namin sa inyong harapan, Panginoon. Lord, hindi po namin kayang mabuhay sa mundong ito nang wala po kayo. Kaya naman, Lord, gusto po namin isuko yung aming buhay. Kunin mo po ang lahat ng meron kami, Panginoon. Lord, gusto po namin maranasan yung complete freedom. Kaya naman po sa umagang ito, nais po namin ibigay sa inyo lahat ng meron po kami. Nais po namin isuko sa inyo sa umaga pong ito yung mga bagay na hindi pa po namin na isusuko. Lord, inilalapag po namin lahat ng ito sa inyong harapan. Lord, and kung paano niyo po pinarami yung pong tinapay, yung isda, kung ano man po yung meron kami ngayon, Lord, na sinusuko po namin, alam po namin, Lord, na kaya mong baguhin yung buhay po namin mula po sa araw na ito. Sa isang iglap, sa isang pitik ng kamay, O Diyos, kaya mo pong baguhin ang aming sitwasyon. Kaya naman, Lord, we want to give you everything. We surrender to you everything that we have. Lord, palayain mo po ang bawat isa. Palayain mo po kami, Panginoon, sa kasalanan, sa sakit, sa karamdaman, sa problema. Palayain mo po kami, Panginoon, sa lifestyle na mali at hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon. At Lord, hayaan mo kami na pinalaya mo ay ibuhos ang aming buhay upang paglingkuran ka sa lahat ng pwede naming gawin. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po namin itinataas ang papuri at pasasalamat. Nawa po ay madakila ka sa aming buhay sa araw na ito hanggang sa huling araw ng aming pong buhay. Maraming salamat po, Lord. And we want to give you back all the praise, the glory, and the honor. In Jesus'